nagbabalik ang Doctors on TV. Our topic is still summer-related condition. Yes. Ayan. Natin ang favorite, hindi lang best friend ng Doctors on TV, my best friend, Yes. Dr. Daisy Lim Camitan. Doc! Hello! Here! Ay, opinion natin almost every week. Oo, favorite din. Kaya talagang ang ganda ng ating magiging talakayan ngayong umaga dahil both experts ang kasama natin. We're talking about Summer-related conditions. And I heard may questions ka. Marami akong question pagka-summer. Nag-usap nga kami dalawa, doktora, paano ba natin mako-compress? Kasi Oo. ang dami talaga. Isang oras lang tutuusin, pakita no? mo. Sa pedia at saka sa aking Specialty, May no? pick-up question si Lynn dun sa skin. Oo, kasi sa skin, pag summer, no, lalong-lalo na sa mga katulad nating kababaihan, ayaw nating lumalabas sa labas kasi marami, talagang hindi lang naman iitim ka, but yung aging process mas napapabilis pagka matindi ang sikat ng araw. So, doktora, tatanungin na kita kasi marami tayong mga iba't ibang mga usapan when it comes to sunblock, no? Dami kasing lumalabas ngayon, Doc. Merong liquid form, may cream form. What is the best? And di ba may mga SPF something pa yan? Can you tell us, enlighten us, please? Okay. Pag sinabi mo kasing SPF, kasi yan yung may number yan, di ba? Nakikita nyo, 30, 50, 80, 100. May 100 na nga ngayon, pa. Doc. At pamahal sila ng pamahal, ha? Habang tumataas yung SPF, ha? Ay, hindi ba sabihin nun, mas maganda yung coverage? Mas concentrated. Oo, kasi bumamahal siya, you would think, di Oo, ba? hindi naman. Kasi pagka sinabi mo kasing SPF, yun yung protection time na kung saan mapoprotect ang iyong balat, okay, from the UV radiation. Kung let's say use SPF 50, okay, usually yan protected ka from 92 to 94%. So sabi niya, di, doktora, kung 100% na ang SPF ko pala, protected din. Oo. Hindi naman, mas mataas lang. Pero ito po, hindi porke nag-sunblock kayo, 100% na protected na kayo sa araw, magkaroon ng sunburn o skin cancer. Ang importante po, of course, yung SPF, kailangan at least ngayon is 50 na advice namin. Noon kasi 15 or 30. Ngayong summer, mas maganda po SPF 50 pataas. At ang application po, hindi lang isang araw. Isang beses sa isang araw. beses. Yes, dahil summer ngayon, di natin maiwasan na lalabas tayo in the middle of the day, no? Kailangan apply it 30 minutes, at least 30 minutes before you go out. Oo. Doc, Okay. marami rin nagkakamali kasi akala nila every time that you would go out, doon ka lang maglalagay ng sunblock. Katulad natin, ang dami nating lights and all, no? So, one, kailangan ba kahit hindi lalabas, maglalagay ka? Second, Yes. magkaiba ba ang sunblock na inilalagay sa mukha at sa katawan ng tao, Doc? Usually kasi kaya magkaiba, yung iba nalalagkitan pagka sa mukha, di ba? Kasi ayaw nila, lalo tayong mga babae, oily or sticky. So, ang advice namin ngayon, pagka ngayong summer, nakaka-block din kasi ng sweat ducts yung masyadong heavy creams, di ba? So, try yung lotion. Kung too much oily ka, merong gel, sunblock gel. Okay? At kung yung mas madali nyong i-apply sa body, meron din pong spray. So, wala namang kaso kung anong klase ng sunblock, kung cream, kung lotion, or meron pang ang compact powder, di ba? Yung For the compact face. for the face, oo. Ang importante, apply it 30 minutes before you go out. Kailangan po kasi ma-absorb muna ng balat natin ang sunblock bago kayo maprotektahan ng inyong skin. And ang amount, okay? An amount. Kailangan at least 30 ml. 30 Yung 30 So, 30 ml doon sa exposed area yon. Okay. Kaya yung isang bote nyo na sunblock, siguro 2 pahidan lang yon. Di ba, doktora, may 30 ml, may 50 ml. Super, kasi mahal siyang super, kami, tipid. So, dapat pala masyadong marami, Oo. generous at palagian. Tsaka apply it every 2 hours. At every 2 Oo, hours. pag kayo But I really like, Doktora, the spray kind of sunblock. Doktora Trina naman, ano yung mga diseases? We mentioned earlier yung mga yung mga umiinom ng tubig na experience natin usually, yung mga balikbayan na gusto mag-summer dito. Yung mga anak nila, pag inom lang ng tubig dito, nagkakaroon ng problema. Doktora, bakit nangyayari yan?
Usually kasi na-expose din tayo sa mga contaminated water, yung mga tubig na sabi nga natin, nakakainom ng mga tubig sa mga dagat or sa mga pool. bodies of water, sa pool, kung saan syempre hindi natin alam kung ano yung mga diseases na pwedeng makuha nila doon. So, it's a very common, common cause ng mga nagsusuka, biglang medyo dudumi ng mas madalas or matubig. So, yun yung mga natin. And then you mentioned earlier, very common kasi ito na gagawa ng baon. Anong ma-suggest yung doktora na klaseng baon na hindi mabilis masira? Opo. Let's say, for example, ito, no, masyadong mahaba yung traffic, matagal yung traffic. Going up to vegan, that's 10 hours. Eh, kailangan natin magbabaon. Anong klaseng baon ang pwede nating padala? When it comes to food handling, number one that we would like to emphasize is hand washing. Make sure that those na magpe-prepare ng baon, maghugas muna ng kamay. And then, ang i-prepare natin, avoid natin yung mga very creamy, mga maaasim, or yung mga very oily kind of food na madaling mapanis at yung makukulob, kasi mainit so madaling mag-multiply ang bacteria at this rate. So, mas maganda pa rin na, kumbaga, yung iba kasi the night before pa, pine-prepare na. Oo. So, mas maganda, at least before you leave, doon yan na lang i-prepare yung mga baon natin. And then, i-screen din natin, of course, when we get to the place, before we eat, i-screen din natin yung nag-change na ba yung character niya in terms of the color, the smell. The smell. The smell is very, the taste also, of course, before and then, isa pa na natin is magbaon na tayo ng sarili nating tubig. So, at least sure tayo na yung iinumin ng mga anak po natin would be the clean one. Ito din tatalon muna ako ng konti ha. Kasi si Dr. Daisy mentioned earlier tungkol dun sa mga sunblock. Okay. Concerning naman sa mga bata. Yung mga adult kasi, doktora, pwede lang maglagay na hindi natin pwedeng sabihan na, ay, kailangan ingatan mo. Yung bata, anong klaseng pag-iingat at anong klaseng sunblock ang pwede natin gamitin na safe sa mga Yes, bata? we also have in the market available po yung mga mild kinds of sunblock, especially those na mas maganda yung walang color, non-perfume type, and at least SPF 50 with coverage for UVA and UVB. And the same with adults, apply 30 minutes before sun exposure. And we also suggest to reapply after 2 hours. Kasi nga, yun nga yung sabi ng doctor, it's not just one apply and then for the whole day na siya. At the same time, if I may add also, advice na rin namin na iwasan ma-expose yung mga anak natin sa araw, at least mga 10 a.m. and hanggang 12 noon, yung talagang matingkad na yung sikat ng araw. And then, Pahinga muna sila. yes, and then baon din tayo ng mga hats nila, yung mga, or mga, kung gusto nyo magbaon tayo. Sunglasses. Sunglasses. Saka lip balm. Lip balm. And the lip balm. Yes, Bakit, oo. doktora, nakakaitim ba ng lips yung Hindi. Kasi radiation din So, we have to protect also the lips kasi exposed area I yan. agree, Ako naman, hindi lang hanggang 12. Ako gusto ko 10 to 4. Hanggang 4 Kailangan pa. hanggang 4. Yes, yes. Kasi Yes. ozone layer natin. I agree, At saka, maganda yung content nga pala ng sunblock. Basahin niyo po yung ingredient. Maganda yung may titanium, dioxide, Yung or zinc, zinc doktora. oxide. Doktora, may natural ba tayong nagagamit? Meron din. Kaya lang bibihira yung mga organic or natural na So, dalawa, doktora, sunblock. titanium and zinc. Oo, ang problema lang natin, paano sila gilapin ulit pag nagsaswimming na yung mga pwede na mapigil lotion na ng talagang kailangan. Hindi pa lang ubos, hindi pa lang ubos ang 30. But anyway, mga kasambay, this time, alamin naman natin ang nutritional tips on how to stay hydrated and healthy this season. Dito yan sa ating segment na Naturally Yours.